Magandang umaga po at magandang gabi sa lahat, at sa mga PDL natin, sa mga jail guard, at mga warden. Isa po mga palang umaga sa ating lahat. Yung pinadako po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay ito po isang bagay na napakahalaga na kailangan po natin mapakinggan ang salita po ng Panginoon. Sa aklat po ng Titus, chapter 2, verse 14. Titus chapter 2, verse 14. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay naihayag, verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan upang tayo maging mamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ang ating tatalakayin ngayong oras po nito ay patungkol sa kaligtasan para sa lahat. Kaligtasan para sa lahat. So, ayon po sa ating nabasa na mga talata, may ihayag dyan na ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay wala pong pinipili. Lahat, ang layunin ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Yan po ang isang layunin ng Diyos simula pa noong dinikha ng Diyos at langit at lupa. Una po dyan sa verse, Titus verse 14, chapter 2 verse 14, si Jesus ay kanya pong inialay ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili. So number 1, sa kaligtasan para sa lahat ay inialay ni Jesus yung kanyang sarili. Upang magkaroon ng kaligtasan para sa lahat, kailangan na mayroong pag-aalay ng isang buhay. At yung nag-alay na yan, walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin na ayon po sa Biblia, nung nagkasala pang tao, ay nawala na rin yung ugnayan nila sa Diyos dahil sa kasalanan. At ang tao ay talaga ang kanyang destinasyon pag walang kaligtasan ay sa impyerno. Kaya nga ang Panginoong Diyos ay binigyan ng kanyang anak na si Jesucristo upang ialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Yan po sa verse 14, din po doon, mula po doon sa pag-aalay po ni Jesus ng kanyang buhay upang tayo tubusin sa lahat ng kasamaan. Ang una pong layunin kung bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo tubusin sa lahat ng kasamaan. Example po sa mga pagsasangla, sa mga sanglaan ng mga kaya po ng mga Palawan, mga Cebuana, mayroong sanglahan doon ng mga jubilee, iba pang mga pwedeng isangla. At kailangan tubusin yun. Tayong ang tao ay talagang tayo po control po ni Satanas. Ano po yung paraan ni Satanas na pagkukontrol sa tao sa mga kasamaan? Yun po yung kumukontrol sa buhay ng isang tao, yung kasalanan. Kaya ang tao hindi makalaya, hindi makaalis-alis dahil siya po'y kontrol ng kasalanan. Kahit na yung tao ay gusto niyang magpabago, ay hindi niya pa rin gumagawa dahil siya po'y inalipin ng kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Hesus tumarito po upang tayo tubusin sa lahat ng kasamaan. Ano po kung paraan na pagtubos yun ng ating Panginoong Hesus? Yung inialay niya yung kanyang buhay. At siya po'y napako sa krus, pinaghirapan, lahat ng paghihirap, lahat ng pagbuburi sa kanya ay kanya pong tiniis upang tayo lang ay matubos sa lahat ng kasamaan. So ang ginamit po yan ng Panginoon na pagtubos sa atin sa kasamaan ay yung buhay ni Jesus. Ibig sabihin, binayaran niya po yung dapat bayaran natin ay si Jesus ang nagbayad upang tayo matubos sa lahat ng kasamaan. Kaya nga po mga minamahal na mga kapatid, yan po yung isang
purpose ng ating Panginoong Hesus kung bakit siya pumarito. Tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. At ang pangalawa, upang tayo maging mamayan niya at malinis. So yung number 2, upang tayo maging mga anak niya. Yan. At upang tayo maging mamayan niya na malinis. So number 2 po dyan, letter B, upang tayo ay maging mamayan niya na malinis. Yan po sa letter B na yan, to purify us. You purify himself a people. Ibig sabihin mga kapatid, upang magkaroon po ng kaligtasan, kailangan pong malinis, ma-purify ang buhay ng isang tao. Ang isa pong palatandaan na ang tao po ay ligtas ay mayroong pagbabago. Mga minamahal, ang isa pong paraan upang ang isang tao ay maligtas, mayroong pagbabago. Yan pong isang number 1, mayroong pagbabago ang buhay ng isang tao para mapatunayan o masabi natin na mayroong kaligtasan. At ako po, bilang tao, marami rin pa akong pagkakasala. Pero nung tumanggap po ako kay Yesu Cristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, ay meron pong pagbabago. Hindi naman perfecto. At least, yun po may pagbabago. At ang pwede lang, ang may kapangyarihan na bumago ng buhay ng isang tao ay ang ating Panginoong Diyos. At ginagagamit nga rin yung kanyang mga salita upang tuluyan na mabago ang buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga po ang pakikinig at pag-aaral po ng salita po ng Panginoon dahil doon po tayong nababago. Dinadalisay ng Diyos sa ating pupusos. So, binabago niya ang ating buhay sa mga salita na mapakinggan at na mapag-aralan. Yan po isang instrumento ng Panginoon upang magbago ang buhay ng isang tao. At ito pong salita po ng Panginoong Diyos, tried and tested na yan na marami na pong binago na buhay ng tao. Marami na pong binago yan ang salita ng Panginoon. Ayan isa pong tungkulin ng Lord of God. Ang salita ng Panginoon, binabago niya kung ating buhay. Dinadalisay niya kung ating buhay. At letter C, upang sa verse 14 pa rin, upang handang gumawa ng mabuti. O dyan po, at handang gumawa ng mabuti. Simula po noon, nung ilikha ng Diyos, ang tao, ang inilatag na gawin, ang inilatag ng Diyos na gawin ng tao ay gumawa ng mabuti. At nung ilikha niya nga si Adan at Eva, ay sila po talagang mabuting tao. Wala po silang kasalanan, dalisay po ang kanilang buhay. So, ang tao na nilikha ng Diyos, bakit po silang kalayaan ng pumili? Hindi naman robot ang tao na bakit po silang kalayaan ng pumili? Kaya bakit po inilatag ng Diyos na utos doon sa Genesis, pero pinili pa rin po nilang sinuway yung utos ng Panginoon. Kaya nga po sila ay nagkasala, itong si Adan at Eva dahil sa pagsuway nila sa utos ng Panginoon. Kaya lahat ay nagkasala. Damay po tayo doon sa pagkakasala ni Adan at Eva. Damay po tayo doon. Dahil lang sa pagkasala po ng isang tao, lahat ay nagkasala. Damay na. Damay-damay na lahat. Pero salamat sa Diyos, hindi pa rin tumigil ang Panginoon. Gumawa po siya ng paraan upang ang tao ay maibalik sa presensya ng Panginoon sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya handa tayong gumawa ng mabuti. Ibig sabihin na gumawa ng mabuti, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yung pagsunod, i-apply natin yung salita po ng Panginoon na ating mapakinggan. Yun po yung ibig sabihin na paggawa ng mabuti. At
Number 2, ayon po sa Lucas chapter 19, verse 10. Lucas 19, verse 10. Lucas 19, verse 10. Oh. Sapagkat ako na anak ng tao ay nagpalito upang hanapin at iligtas ang naniligaw. Salvation. Ang kaligtasan ay atindan sa verse 9. Ang kaligtasan ay ngayon. Sa verse 9. Ang kaligtasan ay ngayon. Ang kaligtasan, hindi po natin pwedeng ipagliban. Ang kaligtasan, hindi po natin sabihin na ay sa susunod na buwan na lang o sa isang taon na lang. Ang kaligtasan ay ngayon na. Huwag po natin ipagliban ang kaligtasan. Baka sa bandang huli ay nandun po yung pagsisisi. So, dyan po, pag hindi po tayo naligtas, kagaya po sa rich man and Lazaro, ay yung mayaman na tao ay nandun po yung huli ang kanyang pagsisisi. At ang nangyari po doon, nagkaroon po ng torture sa kanyang isipan. Itong si mayaman na tao na nag-torture yung kanyang isipan. O sabi niya, sana pinakinggan ko na lang yung salita ng Panginoon. Sana sumunod na lang ako sa mga salita ng Panginoon. Sana. Pero nahuli na ang lahat. At ang isa pong napakahirap na pangyayari, matutorture yung ating isipan dahil sa sobrang pagsisisi. Sana ginawa ko na lang, sana nakinig na lang ako sa aral ng pastor, sana ay nanggap ko na lang si Jesus bilang takapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Natutorture yung isipan. At yun ang pinakamahirap pag natorture ang isipan natin. So, ang kaligtasan ay ngayon na. Ang kaligtasan, huwag natin ipagliban. Huwag natin isabihin bukas na lang. Huwag natin sabihin sa isang buwan na lang. Huwag natin sabihin na isang taon na lang. Natanggapin kita, Panginoong Isus. Bilang tagapagligtas ko. Ang kaligtasan ay ngayon na. At yan po, sa verse na yan, si Jesus ay pumarito. Pumarito si Jesus na may misyon. Mga minamahal na kapatid, hindi lang pumarito si Jesus sa mundo ito na walang kabuluhan. Ang misyon ni Jesus upang tayo hanapin. Naparito upang hanapin. Sino ba yung mga hinahanap ni Jesus? Yung mga makasalanan ang hinahanap niya. Hindi po yung mga matuwid ang hinahanap niya, yung mga makasalanan ang hinahanap ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung purpose doon upang hanapin? So, hinahanap ni Jesus yung mga makasalanan. At isa ako doon, isa ka rin doon, tayong lahat ay hinahanap ni Jesus. Hindi po lang Panginoong Hesus na hinahanap ang mga makasalanan. Dahil sila ang nangailangan ng kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. Dahil yung mga makasalanan, sila po nangailangan ng kaligtasan. Kaya hinahanap tayo ng ating Panginoon. At salamat sa mga ngalan ng sa salita po ng Panginoon, dahil sa kanyang pangangalan tayo po ay naligtas at nakakilala sa Panginoon. Kung wala pong pangangalan po ng magandang balita, hindi po tayo nakakilala sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga ngalan ng salita po ng Panginoon. Tayo pinakakilala sa ating Panginoon Diyos. At tayo po'y nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng pag-asa dahil sa salita po ng Panginoon natin ang pakinggan. At yan po sinabi niya, upang iligtas tayo. So napali po si Jesus upang tayo iligtas. Mga minamahal na kapatid. At ang kaligtasan na yan, na ginawa po ng ating Panginoong Jesus, wala pong pwedeng
makagawa yan maliban sa ating Panginoong Hesus. So ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos ay yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa po ng yung mga kaluluwa ng tao ang mahalaga sa Panginoon na siya pong tatanggap ng kaligtasan. Yung ating soul ang mahalaga sa ating Panginoong Diyos. Yung ating katawang lupa babalik sa alabok. Kaya mahalaga sa Diyos yung ating kaluluwa. Soul ang mahalaga sa Panginoong Diyos. Dahil yan po tatanggap ng kaligtasan. Kaya sinabi po ng Biblia, kung mayroon pong isang tao na magsisisi sa kanyang kasalanan, maganap ang mga anghel sa langit dahil may isang tao na ligtas. So mahalaga sa Diyos yung ating kaluluwa, mga minamahal. Yan po ang gusto ng Diyos na maligtas yung ating kaluluwa. Kaya nga sinabi ng Biblia, huwag tayong matakot. Ang katakutan natin, pag itapon niya ang ating kaluluwa sa impyerno. Yun ang ating katakutan, mga minamahal. So dyan po, ang kaligtasan ay ngayon na. Huwag po nating, pag napakinggan po natin yung salita po ng Panginoon, huwag po nating patigasin ang ating puso. Tanggapin natin si Jesus sa pamagitan po ng pananampalataya. Yan po ang kanyang ino-open ng ating Panginoon Jesus, yung ating kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay talaga pong napaka mahalaga. Hindi po natin mababayaran yung ginawa ni Jesus na pagliligtas sa atin. Kahit maraming pera ang tao, hindi niya kayang bayaran. Ay po doon, you are bought with a price. Yung price na yun, hindi po natin kayang bayaran dahil buhay ni Jesus ang kanyang inialay para maligtas lang tayo. Pangatlo, sa Hebrews chapter 9, verse 22. Hebrews, ayon sa kautusan, nililinis sa pamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. Kung walang pagbubuwas ng dugo, dinaghandog sa Diyos, wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. So number 3, upang tanggalin ang kasalanan. Upang tanggalin niya. Gaya po ng isang damit na may mantsa, ay may mga ginagamit upang matanggal yung mantsa, yung dumi ng gamit. Kaya din gagamit siya ng sunrocks. Babaran po yan ng sunrocks upang yung mantsa o dumi ng damit ay tuluyang matanggal. At ganoon din po sa kasalanan, meron pong ginagamit upang tuluyang matanggal yung kasalanan sa buhay ng isang tao. Ano po yung ginagamit doon? Yung dugo ni Jesus upang matanggal yung kasalanan. Ang kasalanan, hindi po kayang tanggalin yan ng isang material na bagay. Ang kasalanan, hindi po kayang tanggalin ng isang tao. Kaya kapag dumarating yung tinatawag na bagong taon, may kasabihan na New Year's resolution. Na yung tao, tuwing bagong taon, mayroong meron po silang New Year's resolution. Na sinasabi nila, bagong taon na, ay magbabago na ako. Pero pagkalipas ng 3 buwan, 5 buwan, babalik ulit sa dati. Dahil nandoon pa rin yung kasalanan. Babalik at babalik yung kasalanan, maliban na si Jesus ang kumilos sa ating buhay. Wala pong kakayahan ang tao na pigilan yung kasalanan. Ang pwedeng pumigil lang dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Maraming tao na gusto rin magbago, pero hindi po nila magawa-gawa na magbago. Maraming tao na napapagod na sa kanilang buhay na magulo. Maraming tao na nagsasawa na sa buhay nilang walang direksyon. Pero hindi po nila magawa-gawa na umalis doon. Dahil kailangan nila ang ating Panginoon Hesus. Kaya nga ako rin noon, gusto ko rin magbago.
kahit nagsawa na rin ako sa buhay ko na maggulo. Pero hindi ko magawa-gawa. Kahit na gusto ko magbago, babalik at babalik sa dati. Pero nung nakilala ko ating Panginoong Isus, noong taong 1990, nakakilala ko sa Panginoon sa Phoenix Mine, Patcag, Pamingget. Doon ko po nakita yung pagkilos ng Panginoon. Doon ko nakita na binabago ng Panginoong Diyos yung buhay ko. At yung unang nabago sa aking buhay noon ay yung pag-inom ng alak, yung bisyo. Yun ang unang tinanggal ng Panginoon sa akin. Yung mga bisyo. Ay yung mga kaibigan ko nagtataka sila, ano nakain mo, bakit? Dati-dati naman tayo ay magkakasama. Pero ngayon ay iba na. Talagang iniiwasan mo ng pag-inom ng alak. Doon ko nakita ang pagkilos ng Panginoon. Talaga kung binago niya yung buhay ko. Tinanggal niya yung mga kasalanan sa pamagitan po ng kanyang dugo. Yung dugo ng Jesus ang instrumento upang maalis ang kasalanan sa buhay ng tao. Kaya kailangan po natin ng Panginoon Jesus. Hindi lang pong pagtanggal sa kasalanan. So ang una po dyan, pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Makapangyarihan ng dugo ni Jesus, tinatanggal niya, inaalis niya ang kasalanan. Ano man pong ating pagkakasala, ano mang klaseng kasalanan, pag tayo magpakumbaba sa ating Panginoong Jesus, aalisin niya yung kasalanan na yan. At ang kasalanan na yan po nagpapahirap sa buhay ng tao. Ang kasalanan na yan po umaalipin sa buhay ng tao na kailangan maalis, kailangan matanggal ang kasalanan na yan. Kaya may isang kapatid na may sakit at doon po na-diagnose na mayroong problema sa kanyang bato o kidney. Kaya nanghirapan siya. At ang nangyari po doon ay inopera siya at tinanggal yung bato sa kanyang katawan. At doon po na nakaranas po siya ng ginhawa. Ibig sabihin mga minamahal na kapatid, pag tinanggal ng Diyos ang ating kasalanan ay magkakaroon po tayo ng kagalakan, maayos na pamumuhay. At ang pangalawa po doon, upang at patawarin tayo sa ating pagkakasala. Sa Heb 9:22. Ang patawaran ng mga kasalanan. Kung wala pong pagkamatay ni Jesus sa krus, at wala pong pagdadaloy ng dugo ni Jesus, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Mabasa po natin dyan, dahil sa kamatayan ni Jesus, yung pagbuhos ng kanyang dugo, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Na hindi lang sa pagtanggal ng kasalanan, pagkus, papatawarin mo tayo sa ating mga pagkakasala. Anumang kasalanan ay pwedeng patawarin ng Diyos. Anuman yung mga nagawa nating kasalanan, pwedeng patawarin ng Diyos yan. Ang gawin lang natin kung mga minamahal na kapatid, magpakumbaba lang tayo. Tanggapin natin na tayo may makasalanan. Ay ang Diyos ay papatawarin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Lahat ng tao ay makasalanan at ang kasalanan na yan, siya po ang magtutulak sa atin sa walang hanggang pagdurusa. At ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay yung kaligtasan namin na mahal na kapatid. Kaya nga po, yan po sa ating napag-aralan, iniaalay ni Jesus yung kanyang buhay. Isipin po natin yung pag-aalay ni Jesus ng ating buhay, mga minamahal. Iniis niya lahat ang mga hirap nung siya po, bago po siya ipako sa krus, ay
Marami po siyang dinanas bago siya ipako sa krus. Pinahirapan siya ng grabing paghihirap. Then, ipinako siya sa krus. Ano ang kaligtasan? Ay ngayon na ang kaligtasan. Huwag po nating ipagliban ang kaligtasan. Ngayon na po. At dito po natapos ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa ating pakikinig. Nawa po ay nakapagbigay po ng aral sa bawat isa. Ito po ang ating napakinggan. At manalangin po tayo ng saglit. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ni Lord na kami po ay nakapag-Bible study. Patuloy ka pong kumilos sa buhay po ng bawat PTS, Lord God. Ikaw pong mag-usap, ipuin niyo po ang kailang puso, at alam niyo po ang kalagayan po ng bawat isa. Pagpalain niyo po ito pong jail ministry, Panginoong Diyos, upang instrumento po, Panginoong Diyos, upang maipangaral ang inyong mga salita sa lahat po ng mga PTS, Lord God. Salamat, Panginoon, ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.